pati yung venue na pagtatausan. Dahil sabi ko nga, dahil sa ilang taon, or more than 20 years ni Tatay Digong, ni isang haligi, wala siyang idinagdag sa bahay niya. Tama ko. Bumaba siya. Kung ano ang katayuan niya, kung ano niya nang umakyat sa Malacanang, ganun pa rin ang bumaba siya. Tatay Digong will remain as our tatay. For me personally, tatay na talagang turing ko sa kanya. Alam nyo, when I met him personally last October, sinabi ko sa kanya, tatay, pagdasal ko ang kalusugan mo. Ang sagot lang niya, alam nyo, gusto ko na sana magpahinga. I have done enough in my political career. Pagod na ako. Pero sabi niya, kailangan kong tumindig, kailangan kong tumayo dahil nakita ko hindi maganda ang sitwasyon ng Pilipinas. Tuturog ang puso ko doon pa lang sa pagsabi niya upon looking his situation. Nakita niyo naman, hirap na siya tumayo. Kahit sabi ni Kuya Bungo, hirap na siya tumayo. Pinagkait pa sa kanya ang kanyang gamot. Dapat araw-araw, mahigit 20 na gamot na dapat inumin niya sa araw-araw. Yun ang sinabi niya. So nakita natin, dahil kung hindi ito pamunuan ni Tatay Digong sa ginagawa ng administrasyon na pambabraso, panggigipit sa mamamayan na nagsasalita laban sa kanila, walang makikinig. Dahil si Tatay Digong ay marami pa ring supporters. Bumaba siya with more than 80 performance and trust rating. That is why sabi niya, kailangan kong tumayo. Sabi pa niya, dahil ang purpose ko sa pagpunta doon, gusto ko personally ipaabot ang papasalamat ko sa kanya, sa pagbigay niya, sa katiwasayan, sa ating mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. In-express ko sa kanya, sabi ko in behalf ng OFW, nagpapasalamat kami sa ginawa mo sa Pilipinas, sa serbisyo na ginawa mo, ang tapat mong panunungkulan. Ang sagot lang niya, I'm sorry. Yun lang talaga ang magagawa ko sa loob ng 6 na taon. Gustuhin ko man, pero yan lang sabi niya, sabi ng konstitusyon. 6 na taon lang. So para sa akin,